Hello guys, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po dito sa ating munting farm channel. At ngayong araw na ito guys ay ito nyo, pa-plastic ako. Medyo maulan po dito sa aming area. At ngayong araw din na ito, after po ng 2 linggo mula ng mag-spray tayo ng GA3 sa ating pong talong, ay bibigyan ko po kayo ng update. So ito po yung ating mga talong. Kung makikita nyo guys, ang dahon niya po naging yellow green. At nag-umpisa na naman siya uling mamulaklak. After po ng 2 weeks na mag-spray tayo ng GA3, at saka po nag-spray din tayo ng gamot para sa mga trips, ay mukhang nag-uumpisa na makarecover yung ating mga talong. So ngayon po, at hindi na po sunog yung dahon ng ating mga talong. Kaya lang first time pa po ako nag-spray kasi ng GA3. So nakikita ko medyo yellow green ang dahon niya. Siguro po dahil sa bagong sibol. At yan guys, makikita natin na marami pong bulaklak ang atin pong talong. After po ng 2 weeks na makapag-spray tayo ng GA3, ay nag-umpisa na namang uling mamulaklak. Kasi kung titingnan nyo sa ibaba, walang kabunga-bunga yung ating talong. Dahil nga po nagkaroon po ito ng trips. So naubos ang dahon niya at naging kulay brown. Ngayon po parang normal na po yung pagkalanta ng dahon. Ayan o, wala na pong parang nasusunog yung dahon. So yan po ang epekto ng GA3 sa ating pong halaman. Ayan. So gumanda na, kumapal na uli guys yung dahon. At makikita po natin na yung gerberic acid ay epektibo kahit po sa talong. Kasi makikita natin naglabasan na po yung mga murang dahon, at ang mga bulaklak po niya ay nagumpisa na rin dumami. Hindi compare po dun sa nakaraang 2 weeks ago na halos po ubos na ang dahon ng ating talong. Ngayon po ay nag-umpisa na po siyang makarecover. Kala ko nga po ay hindi na makaka-recover ito. At kung mapapansin natin, ito po may bunga. So maganda na po yung pungkit. Kasi yung pong talong, bago po tayo mag-spray po ng para sa trips, ay nagkukulay brown po yung pungkit. So salamat po dun sa ating kaibigan si Densyo, at senior po sa atin. Yun pong kanyang ginagamit na gamot, isang gamot na ginagamit niya para sa trips. Yun po ay ang Perfectayon. Napakagandang gamot po niyang Perfectayon para po sa ating mga trips o yung talong. So makikita natin na may mga bunga na po uli. After po ng 2 weeks, makikita natin na nagre-recover po yung ating mga halaman. Tunayan lang po na ang GA3 ay maganda po para sa ating mga halaman kung gagamit po tayo. Yan. So nakakatuwa po na makitang yung ating mga halaman ay nag-umpisa na uling makarecover. Okay, so puntahan natin guys yung ating punla. Ito po yung ating mga punla. Ayan. After po ng 2 weeks. So ayan, at medyo malalaki na po siya. Nag-uumpisa na pong magkaroon ng totoong dahon ito. Kaya lang po medyo nag-uulan, ay tinakpan ko po kasi ito. Medyo nag-uulan po, at ang ating mga talong, palagay ko po ay napupunggos. So hindi po ako kasi nag-i-spray ng kahit na anong gamot pa dito sa ating mga talong. Nag-aalala ako na baka masira. Kagaya po nito,
Yung pong ating punla. So isang ugat lang ang natitira at namamatay po siya. So humina po ang resistensya ng ating pong mga halaman, ng ating pong mga punla. At ipapakita ko naman sa inyo yung ating sili. So ayun po yung ating sili guys. Bali isang taon mahigit na po itong sili na ito. At in-sprayan ko rin po ng GA3 ito noong nakaraang Biyernes. So linggo po ngayon, so 3 days ago. Mapapansin nyo guys, biglang nagmura siya. Nagmura po yung dahon itong ating sili. Ayan po, nanilaw. Nagmura po ang dahon. Talagang napakagaling po ng GA3 or berberic acid para po sa ating mga halaman. Ito rin po. So nagkaroon po siya ng mga murang dahon. Dalawang beses ko na po pala ito na-spray. 2 weeks ago asaka nung Friday. So pangalawa na po nung Friday. So nung unang spray ko guys, ang nakita ko rito ay dumami po ang kanyang bunga. Kaya lang po nung Friday na-harvest ko ito. So 2 days pa lang po ang nakakalipas. At kahit po matanda na ang puno, makikita nyo na maganda pa rin po ang bunga niya. Ayan. Ayan po. Maganda pa rin po ang bunga. At nag-uumpisa pong magtalbos na naman uli. Expect natin na madadagdagan po ang bunga. So ayan po, makikita natin. Medyo malalaki pa rin ang bunga kahit na medyo matanda na po yung ating sili. So dito sa bakante na ito, nalinisan na po natin dati pong talong ito. So tatanim po natin ay ampalaya dito sa lugar na ito. At ito po ay yung talong na ating pinunla. Yan po, ikinakalat po natin yung mga chicken dung na nabili natin dito bago po natin araruhin. So ayun po, may mga manok sa kapitbahay. Manok ng kapitbahay po yan. Ay yan po ang aking tagakalat ng chicken dung. So yan lang muna ang update natin guys dito po sa ating farm. At kung meron po kayong comments, paki-comments po. Ito nga pala yung okra na itinanim natin yung nakaraang linggo. So ayan po, medyo sumisibol na po siya. So hoping na sa mga susunod na araw lumabas pa po yung iba na mga okra dito. Hanggang dyan muna guys, at yan po muna ang update natin dito sa ating mini farm. At yan po, at kung bago po kayo dito sa ating channel, ay paki-hit subscribe po ang ating channel, and then paki-like and share na rin po para po mas marami po makapanood ng ating mga video. Maraming salamat po.